Time check, it's 7:39 in the evening. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Yes, no, tayo muli nandito sa Radyo Pilipinas para sa ating vloggers ng Bagong Pilipinas, vlog radio show, no. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at mga viewers sa ating mga kaibigan diyan, no. Ito nga po pala ang inyong lingkod na si AJ13 Vlog, no. Ngayong gabi ay makasama po natin ang isa po nating kasama sa pag-vlog. Ito pong si Admin Rich. Magandang gabi sa iyo, Admin Rich. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kababayan po natin sa buong mundo, sa mga OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga nanonood po ng Radyo Pilipinas dito po sa vloggers ng Bagong Pilipinas. Yan. Yes, no, sa ngayong pong gabi, no, ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Yan. So, ayan nga, no, napapanood din tayo sa Free TV sa mga mayroong TV Plus, nasa Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box, Channels 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga AM band. Ayun, no. At syempre, no, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o PCO at sa ating acting secretary na si Dave Gomez at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa Mega Manila. At ganun din po sa ating mga kababayan around the world, no, sa mga OFW. Ako bilang isang dating OFW, taga namang saludo tayo sa ating mga OFW. At syempre, ganun din sa ating mga kaibigan, no, sa ating mga kapwa vloggers, no. Magandang gabi sa inyo po lahat. Yan. So AJ, kamusta naman yes, ang mga no? balita? Yes, Admin Rich, no, ngayong gabi parang magiging tayo, no, flood control overload tayo ng topic natin kasi puro flood control yung topic natin. Kaya magiging no, ma-flood tayo ng mga basher din dito pag nagkataon. Alam mo naman, no, dahil kung napaka scandalous itong mga balitang ito na sumambulat sa mukha ng ating mga kababayan, no, maging sa atin, especially sa ating Pangulo, no, tagang sumambulat yung katotohanan na ang flood control sa ating bansa Pilipinas ay parang ginawang gatasan. 'Di ba, Admin Rich? Oo. Parang ginawa siya para way, no, sa pagpapayaman. Yes, no. Itong mga contractors na to at yung iba pa na mga politiko. Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no. Sa umpisa ng ating programa, itong regarding dito sa may Reyna Regente, no, na ating pinuntahan lately lang, no, para sa flood control program dito, project na ating pong siniyasat. So panoorin po natin ang buong detalye sa yan po. Please play the video. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Nandito po tayo sa Reyna Regente Bridge. Dito po makikita natin ang flood control project na minsan nang naibalita ang mga kaibigan ng mga mainstream media. Kanina, mga kaibigan, ay may nakausap po tayo na isang nagtatrabaho dito. At sabi nga po niya na na-resume ang project na ito nitong March. So mga kababayan, eto na po ang nangyayari dito. Meron po ditong retaining wall project na tinatawag. Ito po ay may taas na 15 meters at ang po ay 6.5. Ang contractor po nito ay ang St. Timothy. Na isa na po, mga kaibigan, ay nabanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang report tungkol po sa mga flood control na guni-guni at ang iba naman ay mga maanomalya. Magbibigay po tayo ng update sa inyo kung ano po ang nangyari dito sa mga flood control projects at dito nga po sa retaining wall na ginagawa ngayon. Ito po muli si Admin Rich ng Vloggers ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Ayun, no, pakinggan na po natin ang report ng ating kasamang si Admin Rich, no, taga ng mga mula pa sa Dasmariñas, Cavite ay pumunta pa talaga ng Binondo, Manila para lang dyan po sa mai-report ng ang problema dyan sa may Reyna Regente, yung flood control project na hindi naman din talaga naging kumpleto ang kanilang pagpapagawa dyan sa Reyna Regente Bridge. So ano pang naging mo dyan, Admin Rich?
ayun nga yung nakausap natin, ang sabi ay ayan, natenga nga yan. At saka hindi naging tuloy-tuloy, no? Natenga at hindi talaga tuloy-tuloy yung paggawa ng proyekto. So, itong March ay nag-resume na siya, no? nagpatuloy ulit, no? So, ang naging ano pala dyan, ang naging ano pala dyan, admin reach, bali retaining wall lang pala yun, no? Retaining project lang, no? retaining wall. So, ano pa yung mga, ano niya? Para ano daw yung AJ, para kapag merong baha, ay hindi siya pupunta, no, sa doon sa may mga bahay-bahay. Nandun lang siya. So yung retaining wall, kailangan siyang talagang magawa siya lahat para kumbaga siya yung magpipigil, no, sa mga baha para pumunta doon sa mga kabahayan, no, para yung baha ay makontrol. So kaya yan po, 15 meters, ang sabi ng nakausap natin, 15 meters ang haba at merong 6.5 naman yung sa flooring. Okay, admin reach, no? Kasi ito yung retaining wall na to para di basta-basta guguho yung ano, no, pader. Kasi di ba bakal yung nakita natin dun, no? Bakal, no? Tapos yung lalim niya, 15 meters, so tagang malalim. So hindi basta-basta aapaw na lang bigla. Kahit umulan pa ng malakas yan, no? Sabi nga ng mga ano ron, ng mga trabahante, never pa rin talagang umapaw. Tapos meron siyang ano bed dun, no? Bed na ang lalim ay 6.5 din ang ano. So tagang namang nakakasiguro yung mga residente dun sa may Reyna Rehente, malapit sa Reyna Rehente at sa kahabaan ng Reyna Rehente na yun na hindi sila babahain ng basta-basta lang. At nabanggit pa nung ano nung trabahante doon, 'di ba, na yung St. Timothy nga yung yung contractor nila, no, na medyo na issue, no, dahil medyo sikat sila ngayon dahil sa nangyayaring issue regarding sa flood control corruption. 'Di ba, Admin Rich? Correct. At sino nga ba yung mga ano, Admin Rich, yung mga may issue na 15 contractors na yun? Pansin ko lang, no, AJ, komentaryo lang ako saglit. Pansin ko lang, simula nung inilabas ni PBBM yung issue na to patungkol sa mga katiwalian sa flood control, ay ang dami na mga nakisawsaw sa issue at ang dami na bigla, no, na mga senador na biglang senador at saka yung ibang mga congressman, no, na biglang naging champion sa paglaban sa katiwalian. Yes, tama diba? dyan. Lalo na sa Senado, biglang naging champion sa paglaban sa katiwalian at biglang lahat sila gustong mag-imbestiga. Samantalang, sabi ko nga, AJ, sasabihin ko na, no, wala nang sugarcoating dito. Samantalang noong nakaraang administrasyon ay nandyan din sila pero wala silang pake, no? Hindi man lang nila inimbestigahan yan. Yes, na kumambibig nila. Kikita din nila na ang baha ay patuloy, no? Pero wala lang. Bakit ganon? Pero ngayon ang Pangulo natin, inilabas ng Pangulo to, nakikisawsaw. Napakaraming gustong makisawsaw, AJ, no? Yes. Sabi nga, Admin Rich, no, kung sino yung umaray, may nana. 'Di ba? Kasi kaya sila pumapiyok ngayon dahil alam na nila na patungo sa nila yung mga issue na yan. Saan nila tuturo yung direksyon, no? Kaya inuunahan na nila. So, nagpapaaban na sila ngayon, parang sila si Pontius Pilate, no? Hugas kamay na talaga agad, no? Hindi pa man sinasabing kain na, nagugas ka agad ng kamay. Di ba? Nagugas ka agad ng kamay mga lahi ni Poncio Pilato, no? Ayan na sila. Na, inuunahan na nila yung issue, no? Para akalain ng tao sila may malinis na mga kalooban at may wala silang ginawang kaperwisyuhan sa ating bayan regarding sa flood control. Diba? At isa pa, pwede pang magkomento? Isa? Yes. Yan. Isa pa, AJ, no? Ginagamit din itong issue na to, no? Sinasakyan ng mga anti-Marcos, no? Mga anti-government. Ginagamit nila ito para sirain ang Pangulo natin at para gamitin ito sa kanilang political agenda, yes, no? Siguro alam mo na kung sino yung mga yan, no? Pero eto nga ang sinasabi ko, AJ, ay sa nagdaang administrasyon, wala man lang ganito, hindi man lang ito nailabas ng dating Pangulo, no? Etong mga ganitong katiwalian na alam naman natin meron naman talaga, pero hindi ito nailabas. Ngayon na nagkaroon tayo ng Pangulo na talagang inilalabas yung mga ganitong uri ng katiwalian, ginagamit pa nila para sirain ang Pangulo natin, ha? At para sabihin na sa
sa panahon ng Pangulo natin ay ang dami daw ghost mga projects na sinasabi nila. Na kung titignan natin, lumalabas ito dahil ang Pangulo natin ay seryoso sa paglaban sa mga katiwalian. Diba, AJ? Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? Dahil naman talagang ginagamit na nila talaga yan, no? Dahil sa lang pansariling kapakanan at para matapagtakpan nila yung ginawa nilang korupsyon. Posibleng meron silang ginawang korupsyon kaya nag-iingay na sila ngayon. At ito pa, Admin Rich, no? May isang mayor ng Baguio City na si Magalong, no? Sinasabi niya gusto niyang siya ang manguna sa pag-iimbestiga. Bakit kaya gusto niyang manguna sa pag-iimbestiga? Dahil ba meron siyang gustong pagtakpan na kaalyado niya? Kasi for the longest time, di ba? Wala naman siyang binibigay na matibay na mga ebidensya sa kanyang sinasabi. Correct. Sabi ko nga, AJ, hindi pwedeng mag-imbestiga dito yung may mga vested interest. Yes, no? Tama ka dyan. Aminin natin sa hindi. Si Mayor Magalong po ay dito po siya sa side, no, ng dating Pangulo. No? So, napapansin ko sa kanya, galit na galit siya sa mga kongresista. Pero hindi man lang niya nakuna yung mga insertions, no, ng Senate President, 142 billion na inilagay din, no, sa mga flood control projects. Nasa balita yan, so hindi yan fake news. Bakit ito mga to ay hindi man lang niya binabanatan? Bakit yung kongreso ng kongreso lang? So kapag siya ay nag-imbestiga dito, ay malamang bias talaga ang investigation. Sabi ko nga, ang Pangulo natin matalino yan. So hindi yan papayag na mag-ibibigay ang investigation sa isang third party kuno, pero meron namang bias. Unang-una, administration, no, isa siya sa mga mayor na posibleng merong mga anomalya sa kanyang mga flood control projects o hindi natin sinasabing siya na nga. Pero hindi ka pwedeng ikaw yung manguna sa pag-iimbestiga dahil magiging bias talaga. Dahil sigurado may pagtatakpan ka dyan talaga. Kasi kaya ka nangunguna sa pagsasalita na ganyan dahil alam mo na yung motibo mo eh. Kung saan patungo yung kanyang gagawing pag-iimbestiga, pagtakpan yung mga kaalyado at ituro yung sa tingin mo ay hindi mo kakampi. Eto, isang tanong AJ. Will Mayor Magalong also reveal to the public the congressmen who are behind the 36 billion peso rock netting scam in Benguet, Mountain Province during the Duterte administration? Yan ang tanong. Kasi yan po yung mga nababalita noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Merong 36 billion peso, no, na scam, no, na nangyari dyan. No? Sino ba yung mga congressman na yan? So, Admin Rich, no, ako nasasagot. Kahit di na siya sumagot, ako nasasagot para sa kanya. Never niyang gagawin yun. Kasi kung gusto niyang gawin, dapat nagsalita siya noon pa. Diba? Oo. Di ba hindi niya gagawin yan? Yung mga flood control sa ibang mga lugar ay doon siya, ang init-init niya doon. No? Doon tama ka dyan. Pero yung flood control na mismo sa kanyang mga lugar o yung mga proyekto, no, sa kanyang mga lugar ay wala. Kasi sa Baguio naman, AJ, mukhang hindi naman talaga magkaka-flood dyan eh, kasi mataas eh. Pero siyempre, may mga projects dyan, no, na mga ghosts na mga, yun nga, ang tinatanong dito, 36 billion peso rock netting scam in Benguet, Mountain Province during the Duterte administration. So, isisiwalat daw ba yan, no, ni Mayor Magalong? So, ayan, nasagot ko na yan. Hindi niya sasagutin. Hindi siya hindi siya magsasalta na ako na lang magano diyan. Hindi siya mag-voice out ng ganyan. Pag alam niya ng kakampi naman niya, bakit siya magsasalta? Eh di nawalan siya ng budget. 'Di ba? Ganun lang naman 'yan eh. So, wag masyadong magmalinis ng isang tao na alam naman natin na mayroon ding pagpapabor sa ibang administration before. Correct. Kasi madalas kung sino yung nagmamalinis dyan, no, babanatan na natin. Para sigurado yan. Pati yung isang senador na hindi pa nga tinatanong, may nagsasabi na wala daw siyang kasalanan dito, hindi siya kasama dyan sa flood control na mga sinasabi ng Pangulo natin, hindi pa nga tinatanong, nagsasalita na, parang defensive na, no? So, ang dami ngayon sa Senado, babanatan na natin, AJ, no? Hindi tayo mapigil ngayon, no? So, ang dami ngayon sa Senado na parang biglang mga naging banal at biglang naging sila ngayon champion sa paglaban sa korupsyon dito sa flood control project. Samantalang
alam naman natin, AJ, na sila ay meron din na mga kasama din sila dyan sa mga flood control na yan na nakinabang din talaga. Kasi merong ano yan, AJ, may mga balita yan, ibinalita yan, no? Marami nga ako dito, mga references, no? Hindi yan fake news. Pero itong mga to, talaga namang hugas kamay, no? Parang tama ka dyan, Admin Rich. Di ba? Di ba sila nga una-una yung binabaha ng gustong ngayon sa lugar nila? Di ba? Okay. Yung sasakupan nila unang binaba, kaya siya nagsalta na agad, inunahan niya. Kasi yun nga alam niya na yung direction patungo saan niya eh. Yung lahat ng katanungan na to, lahat patungo sa direction niya. Kaya inuunahan niya na feeling nagmamalis nga, yun walang bahid dungis, parang ganun, no? Parang Jewel is Lord. Oo. Diba? Ganun. Tama. Yan, no? Makakapag-drop tayo ng David dito eh. Yan, no? Diba imagine mo, Admin Rates, itong flood control project na to, umabot ng 547 billion ang budget dyan. Diba? Tapos ilan lang yung nakinabang na mga contractors, tapos hindi pa nila ginawa ng maayos. Iba nga, diba? Parang iba talaga. Ito pa AJ ha. Sabihin na natin yung isang senador dyan. Joel Villanueva. Bulacan. Yung Bulacan. Yes. The worst, no? Worst yung yung pagbaha. Sa tagal ng pagbabaha niyan at sa tagal na meron siya mga budget patungkol sa flood control. Kahit pa sabihin na, wala akong budget patungkol dyan. Imposible, hindi niya alam yan. Yes, tama dyan. Diba? Imposible na hindi niya alam yan. Bakit wala siyang ginagawa? Pagkatapos ngayon, biglang magmamalinis. Totoo yan, no? Daig pa niya ang isang birhen na malinis. Di ba, Admin Rich? So, sa mga ganyang pagkakataon talaga, yung unang pumiyok, yun ang mesala. Di ba? Usually, ganyan talaga, unang pumiyok. Sigurado yan. Walang mintis. Yung mga pumipiyok na yan, hindi pa nga natatanong, naaray na, hindi pa nakakante, umaaray na. Di ba? Ayan yung mga taong guilty, as in G-U-I-L-T-Y. Guilty. Yan sila. Diba? Huwag nang magmalinis kasi mas magandang manahimik na lang ikaw para pag mag-isip ka agad ng mabuti kung ano yung pwede mong isagot para pag yung direction tumuro na sa iyo, maasagot ka ng maayos. Hindi pa nga natuturo sa yung sumisigaw ka na. Isa pa AJ, komentary pa ako Napansin ko yung nung nanood ako ng investigation sa Blue Ribbon. Admin Rich, medyo ikat muna kita dyan para sa ating break muna tayo natin yan, ipagpatuloy. Magkabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa patuloy na pag-aatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko. Kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't
ibang bansa, nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ayun, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Sa kasama na po pa rin po natin si Admin Rich, no? Magandang gabi ulit sa iyo, Admin Rich, no? Patuloy ang ating talakayan regarding sa flood control project overload. Anong gusto mong i-topic o yung Admin Rich? Yung sinasabi ko nga, AJ, napansin ko lang, no? Kasi yung sa Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sila, napansin ko na parang hindi naman imbestiga eh. Parang ang nangyari ay binigyan lang ng platform yung mga senador para maglinis. Yun ang napansin ko sa Blue Ribbon Committee. Kung nanood ka, parang nabigyan lang ng platform yung mga senador para maglinis sa kanilang sarili na, oy, wala akong dyan, hindi ako kasama dyan. Oy, hindi ako kasama dyan. Parang ganun lang ang nangyari. Yes. Hindi talaga siya investigasyon. Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? Dahil alam mo na, syempre, nagiging ano na sila, nagiging magkakasapat ang tingin ko sa nila eh. Kasi kung mapapansin mo, Admin Rich, especially itong yung Blue Ribbon Committee Chairman na si Marcoleta, Rodante Marcoleta. Siya ngayon ng Blue Ribbon ba, 'di ba? Siya. Tapos meron siyang di ba? Meron siyang issue regarding sa PDAP. Right? Kasama sa issue na 'to itong si Joel Villanueva. Yan, 'di ba? Tama 'yan. At may issue sila sa COA. At dapat nga na kaya naman na tenga sila na hindi sila basta na parusahan or something dahil dumating na itong Duterte administration, kaya parang nalinis sila, no? Parang naharangan yung mga kaso nila. Hindi na pag-usapan. 'Di ba? Until now, pending. 'Di ba pending, no? Napagtataka, 'di ba? Kasi siyempre si Joel Villanueva, alam naman natin pro Duterte siya, 'di ba? Yung mga bagay na ganyan, dapat 'di ba? Nakulong na dapat 'yan eh. Pero bakit bakit na pending during the time ng Duterte administration? Dahil sila rin magkakampi. AJ, perpetual disqualification nga siya eh. Yes, tama. Hindi na siya pwede na tupak-tupa or sa isang, kahit anong public office, hindi na po pwede, no? Pero yun nga, until now ay meron na namang, pending pa rin, no? Yung kanyang mga kaso. Kasi parang inapila, no? Ito, so,
At ito po admin Rich, kung napansin ko lang sino nga ba yung nagboto para maging chairman ng Blue Ribbon Committee si Marcoleta? Sino? Sila din, no? Si Villanueva. Kasi alam niya, kapag iba ang Blue Ribbon Committee na hindi naman niya kapanig, maaring ma-revive, no? Ma-archive, yung nasa archive na makukuha, ma-revive yung kaso niya. Doon, malilintikan siya. So, kailangan nila sabwatan. Sabwatan na to Sabwatan na. Kailangan niyang si Marcoleta ang maging Blue Ribbon Committee para hindi siya, di ba? Kasi pareho naman silang kaso kung tutuusin sa PDAP sa manumal yang kunwaring NGOs na mga beneficiaryo, pero bula lang pala yung mayan, bula. Wala ka makikitang diyan, ni address ni wala yung mga NGOs na kanilang beneficiaryo. Kaya kailangan nila kailangan yung kakampi nila yung maging Blue Ribbon Committee chairman para hindi sila mako-question o maibabalik yung kanilang dating mga kasong kinakasangkutan. Ayun lang naman yan 'Di ba? Correct. Tama. So, yung ating na-interview. Yes, no, tama ka, no. Sa ating next na topic itong ating mga kabataang mag-aaral, no, na ating in-interview. So, panoorin po natin ang next video po natin, no, para sa detalye. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Ma'am, ano pong pangalan, no? Trisha po. Trisha. From what school kayo? Paranaque City College po. Okay, good, no. Meron akong katanungan, no, regarding sa mo na yung social issues natin, no. Ang tanong ko lang sa iyo, Miss Trisha, right? Yes. Narinig niyo na ba yung issue tungkol sa flood control? Yes po. Ano yung una pumasok sa isip mo tungkol sa flood control projects? Bakit bumabaha pa rin? Pero po dahil po sa mga irresponsible and hindi po disiplinado ng mga tao na tapon ng basura kung saan-saan. Tapos pwede rin pong madawit doon yung mga pangungurakot po or yung hindi po maayos na quality ng mga ginagawa nila. Flood control po. Sa tingin mo ba may pananagutan ng ating mga LGUs at ng ating gobyerno sa palpak na flood control system sa ating bansa kaya mas lumala ang pagbaha? I think hindi lang naman po LGU yung may kasalanan nun. Kasi tayo rin po sa sarili natin, alam nating minsan responsable po tayo at hindi po tayo disiplinado na kung saan lang po tayo nagtatapon ng basura. Ito si AJ13 Vlog ng Vloggers ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Ayun, nag-break muli tayo sa ating vlog radio, no. Ayun nga, isang kabataan, no, napahusay niyang sumagot, no, sa simpleng katanong natin. At least ang ating mga kabataan ngayon, much aware na sila sa nangyayari sa ating bayan, no? Aware na sila, AJ, no? Tungkol sa mga current events. Yes, sa social issues. Politika, no? Yes. Okay. Ano masasabi mo sa mga kabataan natin na tulad ni Trisha? Tama lang yan, AJ, kasi ito nung ganyan pa akong age, no? High school or college, nung mga ganyang edad ko, AJ, ay open na rin yung aking mind, no, pagdating sa mga politics. Na talagang, kumbaga, nanonood ako, no, patungkol sa mga politika, at meron na rin akong mga komentaryo, meron na rin akong sariling komentaryo kung eto, bakit ganito, bakit ganyan, dapat ganito, dapat ang gawin, no? So, bilang mga kabataan, dapat talaga na sila ay maging involved sa mga nangyayari sa ating lipunan at makialam sila kung ano ba yung mga nangyayari para hindi din napuputol at naluloko, no? At saka, syempre, mag-research, huwag ka agad paniniwalaan kapag merong naririnig, huwag agad maniniwala kasi marami kayong mga putol, no? Napuputol. So, dapat ay magre-research talaga. Alamin muna, yung sabi ko nga, AJ, yung source, no? Kung yung source ba niyan, saan ba galing yan? Sino ba yung nagsasabi niya, nagsasalita? Kung may credibility ba yan? At ano ba yung topic para sa kanya? Yan ba ay personal na interest niya? Meron ba siyang vested interest? Bakit niya sinasabi yan? O ito ay para sa bayan? No? So, kailangan tingnan natin. Bago maniwala, kailangan mag-verify. Yun ang matalinong paraan para malaman mo kung fake news or hindi. Okay. Tama ka dyan, no? Admin Rich. Nung panahon din yan, siguro ako aware na rin ako dyan. Kasi third year pa lang ako, talagang masyado na akong active sa politika na ganyan. Kasi nagbabasa dahil since during that time, talagang imagine mo, naabutan natin yung
dating Presidente Marcos. Kaya alam na alam natin yan. Isa ako sa mga nagipag-rally nung panahon na wala na sila. No, isa tayo sa ako kasama rin ako nung meeting de avance ng dating Pangulong President Marcos, no. Nasa Luneta rin ako that time. Doon ko una nakita si Vilma at si Nora na equally ang lakas ng karisma. Yun, yung mga time na yun. So sa ating pag-usapan ng ang ating next topic, itong video na to, panoorin po natin yung video para sa buong detalye itong next topic natin. I'm not disappointed, I'm angry. Tumambad ang isang nakakagulat na katotohanan sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang reported na 100% completed flood control project sa Barangay PL, Baliwag, Bulacan. Pero wala makikitang ebidensya na proyektong sinasabing natapos na at nabayaran pa noong June 2025. I'm getting very angry. This is what's happening here. Talaga 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Now, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sa atin at sa mga taong bayan. At so I'm not disappointed, I'm angry. Sa tanungan kung magka-file ba ng kaso ang ating gobyerno laban sa mga sangkot sa guni-guning flood control project. Yes. If need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Sa uli, nananatiling malaking katanungan kung saan napunta ang pondong nilaan para sa proyektong dapat ay nagsisilbing proteksyon ng mga residente laban sa pagbaha. Ito si AG13 Vlog ng Vloggers ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Ayun, no, Admin Rich, no, narinig naman natin yung kung ano yung sa loobin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oo. Nakakatuwa lang talaga yung Pangulo natin, no, nagagalit siya, pero kita mo naman. Cool pa rin. Galit na daw siya Galit na galit nga, pero actually nakita yung galit niya, pero yung alam mo yun, ayaw niya mag-burst out talaga nung sobra. Talagang napaka-professional na statement talaga ang ating Pangulo, no? Imagine mo naman, Admin Rich, itong diba? Tama ka dyan. So ito naman, imagine mo naman, Admin Rich, itong proyekto na to sa may Barangay PL, no, sa may Bulacan, no, sa ano yan, lugar yan sa Bulacan. Yun. Ito yung nung in-inspect niya yung creek na to sa ano na yan, sa lugar na yan ng Bulacan. Ito yung creek na naghahati o naghihiwalay sa Bulacan at Pampanga. Ito yung Barangay PL ng Bulacan at ng Barangay San Jose ng Santa Lucia, Pampanga. So, magagalit talaga kasi biruin mo, AJ, pagpunta niya doon, di ba, tinignan niya yung mga records. Yung flood control, no? Tinignan niya. Pagtingin niya doon sa ano, ay naaagnas. Wala daw semento. Hindi, actually, Admin Rich, iba pa yung ano sinabi mo, iba pa yan. Dito naman talagang totally walang flood control. Ni isang hollow block o semento o kagamitan sa paggawa ng flood control ay wala talaga. Pero ang reported ng DPWH, 100% completed flood control project. Grabe, imagine mo. Bakit nagawa ng DPWH na mag-report ng completed? Ano yun? Hindi nila chinek? Ano yun? Sa tingin ko dyan, AJ, no? Sa tingin ko, no? Meron din kasi meron din responsable ng secretary din, no? Na nag-report sa kanya completed. Siguro naman, no? Meron siyang mag-initiate na kung hindi man siya diretso pupunta doon, no? Yung siya mismo ang mag-check, baka pwede siya mag-utos ng tao. Yes. Na mapagkakatiwalaan na paki-check nga ito kung totoong kompleto na yan para hindi naluloko, di ba? Yes. Kasi tama. Hindi naman pwedeng sabihin ng secretary na ay, naku, wala akong alam dyan. Kasi siya yung secretary. Kahit ano pa ang mangyari, siya talaga, kasama talaga siya dyan sa sisisihin. No? Kaya nga marami na ngayong nananawagan na mag-resign na si Secretary Bonoan. Pero alam mo, Admin Rich, itong si Secretary Bonoan, ilang beses ko na rin siyang napuntahan sa opisina niya, no? Maayos yung tao, pero syempre, no, may katandaan na rin, hindi na siya ganun ka-active sa pagpunta-punta ron. Ang naging problema siguro ni Secretary Bonoan, hindi mapagkakatiwalaan mga kasama niya sa trabaho. Isa rin yan, no? Isa rin yan.
Ang madalas ko nga iba-vlog noon, no, AJ, no? Ang madalas kong nasasabi sa vlog ko, dapat ang ginawa ni PBBM sana nung pag-upo niya, tinanggal niya lahat. Tinanggal niya lahat ng mga lumang nandyan, ng mga masyado nang rooted sa korupsyon. Tinanggal niya lahat at pinalitan niya dapat lahat siya ng mga bago. Kasi yung mga, di ba, alam naman natin kung ano yung mga nangyari sa nakaraan. Dapat pinalitan niya yan ng mga bago. Baka hindi pa nagtuloy-tuloy yung mga ganyang klaseng flood control projects na mga guni-guni lang. Tama yan, Admin Rich, no? Kaso nga lang, di ba, during that time, since na ano pa sila, unit team pa, although hindi na basta natanggal ni PBBM, no? Hanggat wala rin siyang matibay na ebidensya o as in, sa ano yung binigay sa kanyang mga record ng mga tao na to, yung mga resume na to, naging maganda yung mga ginawang pagtatrabaho before. Siyempre, no, pag ang tao manloloko, gagawin lang lahat ng bagay para mapanloko, no. Kahit pa sa pinakamabuting tao yung kausap niya, pero siya na isang taon na manloloko, ay gagawin pa rin niya yun kahit wala siyang budi, walang budi yang mayan eh. Kasi ang naging first na ano lang naman nila, kung paano sila kikita ng limpak na salapi through corruption. AJ, may iba ko, AJ. Yes. Kasi merong so viral kasi ngayon to Kailangan itakal natin to, AJ, no? Isang malaking kasinungalingan, no? Yes. Ito isang malaking kasinungalingan. Kasi AJ, sabi ni Vice President Sara Duterte na ibinigay daw niya yung kanyang letter, no? Yung letter of irrevocable resignation kay PBBM, no? Ang sabi niya, alas 10, no? Mga 10:30 in the morning, amoy alak siya. Sabi niya amoy alak daw si PBBM at 10:30 in the morning. So ito po ang katunayan, mga kaibigan, no, na sa ang Vice President ay nagsisinungaling na naman. Ito, katotohanan, dokumentado ito, AJ, Yes. 2:21 PM, nagpunta si Inday Sara sa Malacanang. Take note, 2:21 PM. Nagpunta siya sa Malacanang upang mag-resign base sa official record posted last 2024 pa. Hindi din umiinom ng hard drinks si PBBM, no? Ang sabi niya kasi 10:30 AM daw nagpunta, no? Nagpunta daw siya para mag-resign at amoy alak daw si PBBM. So eto na, AJ, nilabas po yung article na to galing mismo sa Presidential Communications, no? At eto pa ang malupit, nung umaga wala siya sa loob ng Malacanang. So AJ, siguradong-sigurado na siya ay nagsisinungaling. Isang napakalaking sinungaling. Ngayon na na-debunk na naman siya, hindi kaya siya nahihiya sa puro na lang sinungalingan na kanyang ginagawa. Knowing mga Duterte, when it comes to pagsisinungaling or telling lies, number 1. Alam naman natin na ang mga Duterte kung ano yung sinabi, 'di ba? Hindi mo basta pwede paniwalaan dahil nakapaloob dyan yung pagsisinungaling. Kasi yun na sila wala ka lang magagawa dahil yun na sila. Parang kumbaga hindi sila pwede magsalita sa isang buong araw nang hindi nagsisinungaling. Siguro nga buong araw nagsisinungaling sila lagi Pag wala na siya kahiyan. At saka isa pa, AJ, si PBBM ay hindi umiinom ng whiskey. Hindi po siya umiinom ng mga hard drinks kasi nga si PBBM ay iisa na lang ang bato. Iisa na lang ang kanyang kidney since 1981. Dinonate niya ang kanyang isang kidney kay Apolacay. So, iisa lang ang kanyang kidney, hindi niya pwedeng abusuhin, no? Kaya, yan pong sinasabi na yan ni VP Sara Duterte ay isang malaking kasinungalingan. Napupunta daw siya, 10:30, nangangamoy alak daw si PBBM. So, sinungaling. Yes, no? At saka, siyempre, di ba, kung sinabi man ni PBBM huwag kang mag-resign o hindi niya tanggapin yung resignation niya, normal lang yun para kumbaga alam mo yun yung kunwari gusto mo pa siyang mag-stay pa kahit hindi na ayaw mo naman na, di ba? Pero sa totoo lang hindi sasabihin ni BBM yun. Sa totoo lang binibigyan siya ng chance. Ang Pangulo natin sobrang bait sa kanya. Eto, i-recall ko lang di ba, madalas punta siya sa mga maisog rally. Nung umalis si BBM papunta ng Brunei, Darussalam yata yun, no? Iniwan siya as caretaker ng Pilipinas. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa Liwasang Bonifacio. Nakita pa nga, no, yung video nandoon si Glenn Chong at minumura si First Lady, minumura, no, kung ano-ano pinagsasabi. Nadidinig ni VP Sara habang siya ay nagpipirma-pirma. Biruin mo iniwan ka caretaker ng bansa. Pinagkatiwalaan ka ng Pangulo, tinraitor mo, pumunta ka doon sa rally na yun, anti-Marcos at nagpapababa sa Pangulo natin. How come?
na ikaw, DepEd Secretary ka pa noon, iniwan ka caretaker ng bansa natin pagkatapos ganun ang ginawa mo sa iyong boss. Okay, Grabe, no? diba? Tama yan, no? At dahil Admin Rich, no? Dahil wala kapasa tayo sa oras, magpaalam na muna tayo sa ating mga viewers, no? Dahil para sa Tapos ating na ba tayo? yes, Parang no? gusto pang dumal Kaya tayo. nga parang kulang talaga. Siya Admin Rich. Your words manood of po kayo, message. Admin Rich sa aking Facebook page, Admin Rich po, at saka sa aking TikTok, ganun din po, Admin Rich, at saka sa aking YouTube channel, Admin Rich din po. Fight fake news, expose the truth, no? Palagi po tayong subaybay sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at huwag po tayong maniwala sa mga sinasabi ni Inday Sara dahil napatunayan na naman natin na siya ay palaging nagsisinungaling. Wala siyang gusto kundi papagsakin ang ating gobyerno. Yun lang. Yes, at ito naman po si AJ13 Vlog nagsasabing magandang gabi po sa ating lahat. Paalam po muna. Vloggers ng Bagong Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alas 7:30 ng gabi na. Tinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.